Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mahigit 100,000 pulis ang deployment ng PNP sa iba't ibang transportation hub ngayong holiday season. Mas marami yan kumpara sa 60,000 pulis noong 2024 ayon sa Philippine National Police. Layo nitong matiyak ang seguridad at kaayusan ng mga biyahero ngayong magpapasko at bagong taon. 24/7 daw nakabantay ang mga pulis sa mga bus terminal, pantalan at paliparan. Tugma raw sa paunang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kumakalat online na dashcam video sa Cannon Road ayon sa National Bureau of Investigation. Balita hatid ni Bea Pinlac. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanumalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyo ang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparado dyan. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Sir, may problema po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Anak po ng driver. Wala po, nagpapakil lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sasakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahin labi ni Cabral at dumating sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak daw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang ilang dokumentong mula raw mismo kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sabi ni Leviste, September 4 nang ibigay sa kanya ni Cabral ang mga dokumento, mahigit 1 linggo bago magbitiw sa pwesto ang dating Undersecretary. Nakalista raw sa dokumento ang mga proponent ng budget insertions umano sa DPWH. Hindi lang senador at kongresista kundi pati rin mga kalihim at iba pang opisyal ng pamahalaan, maging mga pribadong individual. Naipakita na raw niya ang mga dokumentong ito sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman nitong Nobyembre. Isa sa publika lang daw niya ito kung ipag-uutos ni Public Works Secretary Vince Dizon. Wala pang komento rito si Dizon. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng ICI at ng Ombudsman
sa sinabi ni Congressman Leviste. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito po sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, posible ang ulan na may pagkulog-pagkidlat sa mga susunod na oras hanggang alas 10 mamayang gabi. Apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao kasama na ang ilang panig ng Northern at Central Luzon. Posible ring muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Shear line ang nagpapaulan dito sa NCR at sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Hanging amihan naman sa iba pang panig ng Northern Luzon habang easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Arestado naman ang 2 sospek sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Santiago, Isabela. Sa isinagawang buy-bust sa barangay Batal, nasabat sa mga sospek ang nasa 56 na gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos. Nabawi rin sa kanila ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Sa Tuguegarao naman sa Cagayan, arestado rin ang isang babae sa buy-bust operation sa barangay Namabalansur. Nakuha sa kanya ang 25 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at perang ginamit sa operasyon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang mga nahuling sospek na maharap sa kaukulang kaso. Sa pagtatapos ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand, pang-anim ang Pilipinas sa dami ng gintong medalya. Natapos ang 11 araw ng mga laro, may 50 gold medals ang Pilipinas, 73 silver at 154 na bronze. Nanguna naman sa medal tally ang host country na Thailand na may 233 gold medals. Para sa Philippine Olympic Committee, tagumpay pa rin maituturing ang paglaban ng Pilipinas sa SEA Games dahil sa mga record na na-break ng mga lumaban na atleta. Ayan, Mama Blocks. Ang bigat niyan, ma'am. May asma yung anak ko. Hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Sa halip na matuwa, naiyak ang estudyanteng yan sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ang kanya kasing nakuha, hollow block at pink na blouse. Kwento ng kanyang nanay, excited na umuwi ang anak buhat ang regalo. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito mabigat. Nang malaman ng laman, ipinaalam ng nanay sa guro ng anak ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang nagbigay ng regalo at ipinatawag kasama ang kanyang guardians. Sabi ng mga guardian ng estudyante, binigyan nila ito ng 200 pesos para ipambili ng regalo, pero hindi nila alam ang binili ng bata. Humingi sila ng tawad sa pamilya ng bata sa viral video. Payo ng isang clinical psychologist, laging isipin kung ano ang posibleng maramdaman ng makatatanggap ng regalo para hindi makasakit ng damdamin. Ilagay raw sa lugar ang pag-prank at pagbibiro. Update naman po sa nawawalang bride-to-be sa Quezon City. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na may financial distress o problema sa pera si Shera Diwan. Batay sa pagsusuri ni Quezon City Police District Director Randy Glenn Silvio sa cellphone ni Diwan, konektado ang kanyang problema sa pagpapagamot sa ama at sa nakatakda na niyang kasal. Nakita rin daw sa search history sa gadgets ni Diwan na naghanap siya ng gamot na pwedeng magresulta sa pagkamatay. Iniimbestigahan pa rin ito ng pulisya. Nag-iimbestiga na rin sa Dumaguete City sa Negros Oriental kung saan nakatira ang mga kaanak ni Diwan. Para sa pamilya ni Diwan at kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes, matagal nang naresolba ang issue sa pera ng bride-to-be. Hindi rin daw nila alam kung anong gamot ang hinahanap ni Shera online pero may iniinda raw siyang acidity. Pakiusap ng pamilya Diwan sa mga otoridad, ikonsulta muna sa kanila ang mga lumalabas sa investigasyon bago ito isa publiko. 243 billion pesos, yan ang inilagak na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, maraming ahensya at politiko ang nagtangka pa ring magpahabol ng mga proyekto sa Bicameral Conference Committee. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa kasagsagan ng diskusyon ng BICAM, ilang beses pinuna ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations o mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo at maaaring pondohan kung may sobrang kita o foreign loans na makuha ang bansa. Nagagamit daw kasi ito sa anomalya gaya ng flood control projects. Mr. Chair, Yes. akala ko ba, Mr. Chair,
wala na tayong unprogrammed this year. Bakit lumalabas na naman ito? Ito yung naging issue last year. Pero sagot ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian, ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP ang pinagmumula noon ng mga anomalya. Noong 2024, meron pong allocation na 225 billion pesos. In 2025, 160 billion pesos. At dito ho kinuha yung mga flood control projects. Dahil po dyan sa kontrobersiya, tinanggal na ho natin yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs sa GIP. Ang natira na lang aniya sa unprogrammed appropriations ay targeted accounts na meron talagang paggagamitan gaya ng AFP Modernization Program. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Lahat ito ay meron pong targeted program. At bawat programa na yan, meron din po yung mga guidelines and rules. No? So, hindi ho yan pwedeng i-divert sa flood control o sa iba pang mga programa. Sa huli, 243 billion pesos ang inilagak sa unprogrammed appropriations. Samantala, ayon kay Gatchalian, marami pa ring ahensya at mga politiko na nagpapahabol ng proyekto maski noong BICAM. Iba-ibang proyekto pero lehitimo naman gaya ng school buildings. Ayoko na sabihin, no? But meron din, nakakuha ko maraming text. Legitimate to, Wala tong ghost project o wala tong flood control o wala. Mga legitimate to. Pero ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin yung inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin nyo ang DepEd at dumaan tayo sa proseso. Sa December 28, babalik ang Kongreso para pirmahan ang enrolled bill ng 2026 national budget bago ito ipadala sa Pangulo. Tiwala si Gatchalian na walang i-veto ang Pangulo dahil coordinated area ito sa ehekutibo. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news para sa mga motorista, may big-time rollback sa ilang produktong petrolyo bukas. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may 1 peso and 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang ang kerosene, 1 peso and 60 centavos ang bawas presyo kada litro. Ayon sa DOE, nakaapekto riyan ang mahinang demand sa langis ngayon sa buong mundo. Happy Monday mga mare at pare! In his new era, si Asia's multimedia star Alden Richards bilang kontrabida sa kanyang kauna-unahang international film. Isa rin sa mga nag-produce niyan si Alden. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Ang kwento ng pag-ibig. Mula sa pagiging good boy sa mga serye at pelikula, ngayon, siya naman ang kontrabida. Yan ang change of character ni Asia's multimedia star Alden Richards sa kauna-unahan niyang international film na Big Tiger. I've been dreaming about playing this kind of role because it's been a dream of mine to be also like the bad guy in storytelling. So in terms of prep, constant communication with the director at the same time, bringing in back knowledge of the previous villains that I've watched in the past, like how to be different, how to make this new. Sa character-driven action film na ito, na pinagbibidahan ng English actor na si Luke Goss, hindi lang miyembro ng cast ang kapuso actor, siya rin ang film producer. Dito kasi nag-build talaga sila ng soundstage, meron kaming binild na kulungan, para at least, and also may binild din kaming isang segment ng building where my character lived. So with that kasi parang you get to really get full control of the environment, not so much noise, yung weather din at the same time. I think that's one of the things we should really adapt as local filmmakers, is also to give value for production. Kasi nagmamanifest siya sa material that you have. Ang director-writer na si Keone Waxman at action stars na sina Catherine McNamara at Byron Mann, pinuri si Alden sa pagganap nitong kontrabida. Working with Alden is great. I mean, again, like I said, he's playing a role that he's playing a role that he normally didn't play. That's what he does really well. I mean, he's very charismatic. I had no idea that you had never played an antagonist until today. I truly had no idea because he's so fantastic in the film and we had the best time together. I just met him for the first time on set, kind of, right?
So, and he was supposed to be the big villain in the movie, obviously. And I just assumed that he was a bad man in real life. Si Max Collins, napasabak din sa aksyon sa pelikulang ito. Sabi pa ni Max, lahat ng Pinoy sa pelikula, mapa-cast member man o bahagi ng production, mahusay na ginampanan ang kanilang roles at tasks. It was so much fun, and it was so humbling, I think, for us, because there's so many things that we don't know. Like, there's similarities, but there's so many differences, and it just reminds you, to always, be on your toes. Ipalalabas abroad at sa Pilipinas ang pelikula sa susunod na taon. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalak ba kayong maglechon sa Noche Buena? Hinay-hinay lang, sabi ng Department of Health for a healthy holiday. Sa Laloma, Quezon City naman, tumaas ang gastos ng mga lechonero dahil sa mga bagong patakaran kontra African Swine Fever. Balita hatid ni EJ Gomez. Tuwing Noche Buena o Medianoche, bida sa ilang handaan ang lechon. Sa lechon capital na Laloma, Quezon City, naglalaro na sa 12,000 to 25,000 pesos ang lechon. Ayon sa ilang nagtitinda, nakaapekto sa kanila ang 2 linggong pagsasara ng ilang lechonan nitong Nobyembre dahil sa African Swine Fever. Hindi na kami dito nagkakatay eh. So, from slaughterhouse, may sasakyan na vehicle papunta dito. Kasi yun ang direktiba sa amin ng city. Para at least safe lahat ng baboy na pumapasok. Gayunman, di pa rin nawawala ng namimili. May pa rin walang lechon eh. Traditional ng mga Pilipino. Ngayong kabi-kabila na ang handaan, paalala ng Department of Health, ingatan ang kalusugan. Kadalasang tumataas ang insidente ng atake sa puso, alta presyon at stroke tuwing holiday season. Dapat daw maghinay-hinay sa mga pagkaing mamantika o di kaya'y sobrang alat o tamis. At kung maaari, iwasan din ang bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Bilang bahagi ng Ligtas Christmas Campaign, iikot sa mga ospital si Health Secretary Ted Herbosa. Mula December 23 to January 5, araw-araw na maglalabas ang DOH ng datos ng mga nagkakasakit sa puso, nasustroke, ina-asthma, gayon din ang mga naaaksidente sa kalsada at nasasabugan ng paputok. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May sinampang reklamo sa Ombudsman ngayong umaga kaugnay sa utos noon ng Department of Finance na ilipat ang bilyong-bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, plunder, graft, malversation at grave misconduct ang inihain ng isang grupo dito sa Office of the Ombudsman laban kina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnayan ang ineneklara ng Korte Suprema na labag sa batas sa paglilipat ng halos 90 bilyon na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan ang iba pang programa ng gobyerno. 60 billion pesos ang tuluyang nailipat sa National Treasury habang napigilan ng mga petisyon sa Korte ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos. Sabi ng Save the Philippines Coalition, main plunderer sa reklamo si E.S. Recto bilang Finance Secretary noon na naglabas ang executive order ng DOF na nag-uutos sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC para mangyari ang paglilipat ng pondo. Ang pondong ito ng PhilHealth ay dapat lamang para sa pagpapaganda ng serbisyo o di kaya'y pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro nito. Damay rin sa reklamo si Ledesma dahil pinayagan niyang mangyari ito. Nito lang Desyembre, pinag-utos ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang nailipat na 60 billion pesos sa pamamagitan ng 2026 national budget. Narito ang bahagi ng panayam sa mga complainant. Yung desisyon kasi ng Korte Suprema, it became the premise of our case. Kasi yung desisyon ng Korte Suprema is just the constitutionality of the transfer. Ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Kasi siya yung nag-implement.
Rafi, sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni E.S. Recto at ni dating PhilHealth President Ledesma. Ang ombudsman naman isa sa ilalim sa evaluation ang reklamo. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Rafi. Maraming salamat sa Lima Refran. Papalapit ang lalaking yan sa isang naka-install na CCTV sa labas ng isang establishmento sa Pulumulok, South Cotabato nang bigla niyang batuhin ang CCTV ng bato. Ilang beses pa niya itong inulit. Dahil dyan, nalihis ang anggulong kita ng CCTV. Sinusuri na ng pulisya ang iba pang CCTV sa lugar para matukoy ang lalaking namato. Hinihimok din ng alkalde ng lungsod ng publiko na magsabi kung may impormasyon sila tungkol sa lalaki. Huli kamang pang-hold up sa isang gasolinahan sa Kalumpit, Bulacan. Arestado kalauna ng mga suspect na nahulihan pa ng iligal na droga. Balita hatid ni Marisol Abduraman. Nakatakip ng mukha at nakasuot ng jacket ang mga lalaking ito nang pumasok sa cashier's booth sa isang gasolinahan sa Kalumpit, Bulacan. Hinalughog at nilimas ng mga suspects ang kita ng gasolinahan. Tinangay pati cellphone ng mga gas attendant. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ng mga ito, hindi natinag ang mga salarin. Mabilis na tumakas ang mga suspect, tangay ang mga ninakaw. Ang krimen, umabot lang ng 5 minuto. Agad namang nakahingi ng tulong sa mga pulis ang mga biktima. Huli sa hot pursuit operation ang mga salarin. Na-identify po namin kung saan pumunta. Dahil doon sa cellphone na nakuha at natangay doon sa biktima, natuntun po namin kung saan yung exact location, kung anong barangay. Ayon sa Kalumpit Police, nagpanggap ng mga nagpapagasolina ang mga suspect. Ang grupo nila ay 6 po sila. So lahat yan na nandito sa bayan ng Kalumpit ay naaresto natin. At kaagad namin pinatawag yung mga biktima at positibong tinuturo sila na sila po talaga yung nanguhulda po doon. Ayon sa pulisya, na-recover sa kanilang cash na tinangay sa gas station, mga cellphone, kalibre 45 baril, ice pick at isang toy gun na sinasabing ginamit sa pang-hold up. Nakuha na din sila ng mga sachet ng hinihinalang shabu. Nalalaman ng pangangailangan po. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Bumangga ang isang SUV sa mga concrete barrier sa Haro District sa Iloilo City. Cecil, anong naging pahayag ng driver? Rafi, nakaidlip daw ang driver nang mangyari ang insidente. Base sa investigasyon, madaling araw nitong Biyernes, papuntang Barangay Tabuk-Suba ang driver mula sa bayan ng Liganes. Tumama ang sasakyan sa 5 concrete barrier at ilang paso. Ligtas naman ang 45 anyos na driver. Ayon sa Traffic and Transportation Management Office ng lungsod, ika-6 na itong insidente sa lungsod kung saan may bumanggang sasakyan sa mga barrier. Madilim daw kasi sa lugar. May inilalatag na raw na bagong traffic scheme sa lugar para maiwasan ang mga disgrasya. Nagpositibo sa illegal na droga ang 2 bus driver at isang konduktor sa surprise drug test sa isang terminal sa Davao City. Ayon sa Land Transportation Office Davao Region, nagsagawa na ng profiling sa 3 ang Philippine Drug Enforcement Agency. Kumpiskado muna ang kanilang lisensya at kopya ng registration at prangkisa ng sasakyan. May pagkakataon pa silang magpaliwanag habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. Ang surprise drug test ay bahagi ng O-Plan Biyaheng Ayos para sa Pasko. Ngayong holiday season, kabi-kabila ang mga handaan na pinupuntahan ng mga Pinoy pero dapat pa rin mag-ingat para sa ating kalusugan. At kaugnay niyan, makakausap natin si DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng mga kapuso na nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Opo, hindi po maiwasan na tuwing Pasko maraming handaan at kainan na dinadaluhan ng mga Pinoy. Paano pa rin ba matitiyak na maging healthy kapag ganitong panahon? Nako Rafi, naalala ko lang ang aking personal experience. Sigurado ako marami ng mga
kapuso ang nararamdaman ngayon. Galing tayo sa mga party, iniimbitahan tayo. Hindi ho natin kailangang tunggaban at kainin kagad ng sunod-sunod ang lahat na nakikita natin na mataba, maalat, matamis at mamantika. Ang para po ng Department of Health ay hinay-hinay lang po, tikim-tikim, at wag natin kalimutan yung pinggang Pinoy. Yung plato po natin, kapag ating hinati, yung sa kalahati nun, dapat ay prutas at gulay. Tapos yung fruit salad, hindi counted yun, Rafi, matamis yun. Pag sinabing prutas at gulay, yung mga salad, yan, yung mga pako salad, o kaya mga boiled and steamed vegetables, kaya rin yan. Pwede rin tayong kumain ng lechon at iba pang mga mamantika, pero dapat 1/4 lang ng plato natin. Tapos ang carbohydrates, yung mga patatas, yung mga macaroni at mga kanin, dapat 1/4 lang rin ng plato natin. Yun siguro ang keyword doon, ano? Tikim-tikim lang dahil sunod-sunod nga yung mga party na pupuntahan. Tikim-tikim lang para matikman lahat ng mga inihanda ng host, hindi ho ba? Mismo, tama. At ang mahalaga dito is yung para sa mental health rin natin, yung magkakasama tayo ng ating mga kapuso. Pero yung pagkain, tikim-tikim lang. Opo. Gaano kalaki yung ini-increase ng mga dinadala sa ospital na may kinalaman sa alta presyon, sa stroke kapag ganitong panahon? Overall, Rafi, napapansin natin na kaganitong panahon, nagkakaroon tayo ng trend. Nagsimula na kami magbilang kahapon, no, December 21, para dito sa ating panahon na holiday season. Pero hindi pa natin mako-compare. Pero masasabi namin na throughout the years, talagang dumadami ang mga pasyente na may heart attack, may stroke sa ER. Kaya importante talaga yung ating paghihinay-hinay dun sa mga mataba, matamis at maalat at mamantika. Dahil po ba dito, mas naghahanda na mga ospital sa mga ganitong kaso? Opo, naghahanda po ako dyan, saka ihabol ko lang rin, no, yung alak, pinakamaganda talaga, wag na tayong uminom. Pero kung hindi mapigilan, dapat iwasan natin yung tinatawag na binge drinking, yung talagang nagpapakalasing na dire-diretso. Kasi hindi lamang yung problema sa tay natin at pati sa utak, baka ma-stroke kapag ikaw ay masyadong maraming na alcohol. But at the same time, yung ating road traffic injuries, yung mga banggaan sa kalye dahil nalalasing. Of course, yung designated driver na scheme, dapat ganun pa rin po pinapatupad, hindi ho ba? Tama po yan, designated driver. Alam niyo sa mga barkada, sa mga pamilya, merong usually na hindi talaga umiinom or mahina uminom or may allergy sa alcohol. O kaya magpo-volunteer, no, na talagang ayaw nang uminom. Very good yun. Siya na po dapat ang ipagmaneho natin. Kung walang magmamaneho, hayaan mo natin na matulog na lang muna tayo, sleep over na lang muna. Pagkatapos po ng Pasko, bagong taon naman yung inaabangan, naghahanda na po ba yung mga ospital para sa mga posibleng maputukan? Ako, Rafi, nagsimula na kami magtala, no? This early, meron na kami nakita na 4 na fireworks-related injuries. Ang pinakamatanda, 23 years old, no? Ibig sabihin, bata. 2 sa kanila, 9 years old, yung isa 11. Ang pakiusap po ng DOH, huwag pong hayaan ang bata na humawak ng kahit na paputok, legal or illegal man. Mas mataas ba o mas mababa ito kumpara sa mga nakarang taon? So maaga pa kasi wala pa lang natin magtala. Malalaman natin yan mga bandang towards the end of the year or pag malapit na ang January 6. Ang monitoring period kasi natin, Rafi, ay December 21 to January 6. Maaga pa, may pagkakataon tayo na panatilihing mababa ito. Ayan, nasa inyo pong pagkakataon para muling magpaalala sa ating mga kababayan, lalo na't may mga paputok ng mga bago, yung mga hinahagis lang, hindi na sinisindihan eh. Ano pong paalala ng DOH? Yes, Rafi, no? Sa panahon ngayon, una po, bati po ang DOH sa maligayang Pasko sa lahat. Nag-ating gawin na ligtas ang Christmas natin. Iwas paputok na hook tayo, legal man or illegal, mas maganda yung community fireworks na gagawin natin. Ikalawa, yung tamang pagkain, yung ating healthy diet, dapat sigurado tayo na tikin lamang, huwag pong sobrahan yung maalat, matamis, mataba at mamantika. At pinakahuli, healthy. Mag-helmet po dahil ang mga helmet at seatbelt sa mga nakakotse ay nakakaprotekta habang tayo ay pupunta na sa ating mga probinsya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at magandang umaga. Merry Christmas! Merry Christmas po. Yan po si DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Tuloy-tuloy ang pagdating sa ilang pantalan at bus terminal ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya ngayong magpapasko. Tulad na lang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa mga biyaheng Pasawdan Luzon, Visayas at Mindanao. May ilang nakumpiskang bawal na gamit tulad ng gunting, lighter at posporo. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, mahigit 200,000 na mga biyahero sa naturang terminal kahapon at noong December 20.
Inaasahan nilang dadami pa ang mga pasahero sa mga susunod na araw. Sa Manila Northport naman, mahigit 3,000 pasahero ang bibiyahe ngayong araw. Papunta sila sa Ozame City, Butuan, Siargao at sa Zamboanga. Ngayong holiday season, isa nga po ang karning baboy sa mga hindi mawawalang ingredients sa handaan. Kaya patuloy ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price dyan ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa kagawaran, 370 pesos ang MSRP sa kada kilo ng liempo, habang 330 pesos sa kasim at pigi. Sa Marikina Public Market, mas mataas ng 20 pesos hanggang 30 pesos ang presyo kesa sa MSRP dahil mahal daw ang kuha ng mga retailer sa supplier. Ang kada kilo ng liempo ibinibenta sa 380 pesos hanggang 400 pesos. Ang kasim, 340 pesos hanggang 350 pesos. Nananatili ring mataas ang pata at ribs na 330 pesos ang pinakamababang presyo kada kilo. Mahigit isang linggo na lang, sasalubungin na natin ang bagong taon. Nag-inspeksyon na ngayong umaga ang Philippine National Police sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, pinangunahan nga ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando ang ocular inspection dito sa mga tindahan sa Bukawi, Bulacan. Kasabay niyan ay inilabas din ng PNP ang sample ng mga 31 bawal na paputok. Ipinakita rin ang mga legal na paputok para maging guide ng mga gustong mamili. Ang inspeksyon ay para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mahigpit na ipinatutupad ng PNP ang patakaran na hindi dapat lalampas sa 0.2 grams o 1/3 teaspoon ang pulbura ng paputok. Dahil naman sa madalas na pag-ulan at mahal na presyo ng mga gamit sa paggawa ng paputok ay nagtaas ang presyo ng mga ito sa mga tindahan. Pag umuulan kasi, tigil ang production ng mga paputok. Halimbawa na lang ang ordinary quitties na nasa 5 pesos lang. Noong Oktubre ay naglalaro na ngayon sa pagitan ng 9 pesos and 10 pesos kada isa. Problema pa rin ang mga lehitimong nagbebenta ang patuloy na bentahan ng mga illegal na paputok sa online at mga bangketa. Binalaan naman ni General Nartates ang mga Chief of Police tungkol sa zero tolerance policy. Kapag nabigo sila na ipatupad ang mga patakaran sa pagbebenta ng paputok at pailaw. At yan ang latest mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Sa mga nakakita ng social media posts na may Christmas bonus daw ang DSWD para sa beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, hindi po yan totoo. Itinanggi ng kagawaran ng mga kumakalat na online posts tungkol dito. Posible raw na ginagamit niya ng scammers para makuha ang mga pribadong impormasyon ng 4Ps beneficiaries. Huwag daw basta-bastang mag-click ng link na makikita sa mga ganitong klaseng posts. Kung makakita raw ng ganitong post, huwag na itong ipakalat at i-report ito sa mga otoridad. Marami pang lugar sa bansa ang nagpailaw na ng kani-kanilang naglalakihang Christmas tree. May ilan ding nagbida ng iba pa nilang pamaskong display at paandar. Balitang hatid ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Magical Christmas ang pwedeng maranasan sa Tayug, Pangasinan. Tampok ang kastilyong puno ng makukulay na ilaw at flower designs. Mayroon ding panda at polar bear. Enjoy ang mga turista at residente sa performances, fireworks display at dancing fountain. Sa Alaminos City, Pangasinan, bida ang Christmas tree topper nilang isang clam na may lamang perlas. Simbolo raw ito ng pagbabago at kagandahan. Pinailawan na rin ang 40-meter giant Christmas tree sa Lawag, Ilocos Norte. Mayroon ding giant chair at balikbayan box sa tabi ng Christmas tree na patok sa mga bata. Bukod sa kumukuti-kutitap, umiikot ang higanting Christmas tree sa Bai City, Negros Oriental. May taas itong 80 talampakan na gawa sa recyclable materials. Binuksan na rin ang dancing Christmas tree fountain ng Manjuyod, Negros Oriental. Namangha ang mga residente sa pagsayaw ng makukulay na tubig na ibinubuga ng fountain.
Sa Zamboanga del Sur, ang Alapaap nagliwanag ng pailawin ang halos 100 drone na gumawa ng hugis ng snowman, snowflakes, Christmas ball at Santa hat. Cindy Salvacio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit tumaas ang presyo, dagsa pa rin ang mga namimili ng ham sa Quiapo sa Maynila. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Rafi, maaga pa lang, siksikan na sa bentahan ng ham sa Quiapo, Manila. Sabi ng management ng tindahan na nakausap natin, kung ikukumpara, yung dami ng mamimili, mas marami pa rin daw noong nakaraang taon. Tumaas ng 20 hanggang 40 pesos yung ibinibenta nilang ham, 1/4 ng 1 kilo ang pinakakonting pwedeng bilhin. Kaya yung scrap ham, halimbawa, papatak pa rin ng 450 pesos yung 1/4 kilo. Ang sliced ham nasa 1,880 hanggang 2,000 pesos per kilo yan ha. Ang kailangang bilhin ng buo ay yung mga bone-in ham na nasa 1,900 pesos. Ilan sa mga nakausap namin, nag-budget na raw para makabili ng 1 kilo at pinagtsatsagaan ng kilo dahil bahagi na ng kanilang tradisyon. Pero syempre may mga nakausap pa rin tayo na gipit naman sa budget, kaso talagang pinaglaanan pa rin yung pagbili nila ng ham. Kaya kahit na 1/4 lang ng 1 kilo ay kanilang bibilhin para daw sa Noche Buena. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Samantala, pinapayagan ng muling dumaan sa EDSA ang mga provincial bus ngayong holiday season. Papayagan sila tuwing off-peak hours o alas 10 ng gabi hanggang alas 5 kinaumagahan ayon sa MMDA. Simula naman sa bisperas ng Pasko hanggang January 2, 2026, 24 oras na silang pwedeng dumaan sa EDSA. Ang mga galing Northern Luzon hanggang sa mga terminal sa Cubao, Quezon City, pwedeng magbaba ng pasahero. Ang mga galing Southern Luzon naman, hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange at sa Pasay Terminals pwede mag-drop off ng pasahero. Ayon sa MMDA, layo nitong mapabilis ang pagdating at pag-alis ng mga bus sa mga terminal na bibiyahe ngayong holiday season. Sa iba pang balita, inalala ng Kamara si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop na pumanaw sa edad na 78 nitong Sabado ng gabi. Naka-half-staff ang watawat sa Kamara bilang pagluluksa sa pagpanaw ni Acop. Ipinagdasal din si Acop na kapwa-kongresista bago magsimula ang sesyon ngayong araw. Batay sa report ng Rizal Provincial Police, natagpuan ng bunsong anak ng kongresista na si Dr. Carla Marie Acop ang ama sa sahig ng kanyang kwarto. Si Acop ay isang abogado at retiradong Police General na nagsilbing Antipolo 2nd District Representative mula 2010 hanggang 2019 at 2022 hanggang sa kanyang pagpanaw. Siya ay naging Vice Chairman ng House Quad Committee na nag-iimbestiga noon sa mga illegal na pogo sa bansa, pati sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bilang dating Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isa rin siya sa mga bumusisi sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kasama rin siya sa prosecution team sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Extra special ang naging birthday celebration ni Kapuso actor Jack Roberto. Kasama niya kasi sa selebrasyon ang kanyang fans. Mahalaga raw sa kanya ang mga taong walang patid ang suporta sa kanya mula nang mag-umpisa siya sa showbiz. For his birthday, good health at consistent sources of income ang wishes ni Jack. Thankful din siya sa blessings na natatanggap this year. Libo-libong tao ang nag-ala Santa Claus at tumakbo sa Madrid, Spain. Ready, get set, ho, ho, ho! Yan ang annual charity run ng humanitarian organization na Red Cross. Imbis na sakay ng sleigh, sama-sama nilang pinuno ang kalsadang yan papunta sa finish line. Nag-ala little helpers naman ang kids, suot ang kanilang elf costume. 3 araw bago ang Pasko, may mga humahabol pa sa pagbili ng panregalo sa Divisoria sa Maynila. Kumustahin natin ang sitwasyon dyan at may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, yun yung kwento sa atin nung ilang mga namimili dito kanina. Pagdating daw nila mga bandang alas 9, alas 10, halos maaliwalas pa daw dito sa paligid at wala pa raw gaano karaming tao.
Yun yung inasahan nila dahil Lunes ngayon, karaniwang araw ng trabaho, hindi naman talaga araw ng pasyal. Pero pagsampa daw ng mga alas 11, bigla daw silang nagulat dahil bigla daw buhos yung dami ng mga tao. Kung saan galing, hindi raw nila malaman kung saan at biglang buhos daw dito. At sabay-sabay, ayan na, namimili at naghahabol ng mga pangregalo ngayong magpapasko. Chinek natin yung kanilang mga bayong, sabihin na lang natin mga 20-30 piraso na mga damit, laruan yung kanila mga nabili. At yung budget daw nila dyan, tig 1,000 piso lang daw. Yon ang sinasabi nila, ang isa sa mga dahilan kung bakit dito sila sa Divisoria namimili, dahil sigurado sila at garantisado raw na mura yung kanila mga pinamimili at nakikita daw nila mismo, nasasalat daw nila mismo yung produkto bago nila ito mabili. Bagamat yung iba, aminado, mas mura nga naman sa online shopping. At yung online shopping kasi, yun yung inirereklamo ng karamihan sa mga nagtitinda dito. Kaya nagrereklamo sila na nitong mga nakaraang linggo medyo naging matumal daw talaga yung bentahan dahil marami daw yung mas pinili na yung online shopping. Pero ang sinasabi nila, ang bentahe daw kung dito nabibili, quote-unquote, sabi nung isa, isang paguran na lang. At hindi na raw kailangan magsugal pa ng bibilhin dahil mismo makikita mo na in person kung okay yung bibilhin mo at kung hindi mo naman gusto, pwede mong palitan ng iba on the spot. Hindi katulad ng online na kailangan mo munang hintayin, tapos kailangan medyo magdasal ka ng konti kung tama ba yung darating sa'yo na in-order mo. Sa mga oras na ito, kung Rafi, para dun sa mga kapuso natin na may planong mamili dito sa Divisoria, kung makikita ninyo sa akin likuran, handa-handa na kayo ng konting pasensya dahil medyo siksikan na dito. Simula dito sa may bandang Ilaya, dire-diretso na yan hanggang dun sa mga tiyanggian dun sa loob. Sa mga gusali naman dito, medyo maluwag-luwag yan, partidang, pero ngayon yan. Mamayang hapon, inaasahan, gaya ng kwento sa amin ng mga ilang nandito, karamihan daw kasi dun sa mga namimili, medyo hapon daw dumarating dahil gusto na nilang sagarin hanggang gabi yung kanilang pamimili. Kaya asahan daw na habang lumalaon ang maghapon, mas lalong darami yung mga maghahabol na mga bibili ng pangregalo ngayong Pasko dito sa bahagi ng Divisoria. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang pedestrian at nakabangga sa kanyang motorcycle rider sa Narvacan, Ilocos Sur. Base sa investigasyon, binabaybay ng rider ang National Highway sa Barangay Solvec nang masalpok ang 65 taong gulang na pedestrian. Walang malapit na pedestrian lane sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact, tumila po ng dalawa at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Sa Bantay, Ilocos Sur naman, nagkarambola ang isang kotse, tricycle at motorsiklo sa National Highway sa Barangay Puspus. Ayon sa investigasyon, papalabas sa National Highway ang tricycle nang masalpok ito ng paparating na kotse. Nadamay ang motorsiklo na kasunod ng kotse. Sugatan ang rider ng motorsiklo at tricycle driver. Ligtas naman ang driver ng kotse. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Hindi nagpatalo sa paganda ng dekorasyon ng isang classroom sa Anilaw, Iloilo. Kaya ang kanilang palavar na spirit naging hit online. Over sa design, tila naging gingerbread house ang silid-aralan na yan sa Anilao National High School. Ayon sa uploader na si Micaela Nicole Hardin, ginawa nila yan matapos i-announce ng assistant principal na gagawing pa-contest ang pag-decorate ng classrooms para sa Pasko. Hindi syempre yan inatrasa ng kanilang section. Gamit ang recycled materials na nanggaling sa kanilang mga sinalihang school activity, nagtulong-tulong sila para ma-achieve ang bonggang design. Hindi pa in-announce kung sino ang mananalo pero wagi na online ang entry na yan at may 2.4 million views. Trending! Ganda, effort. Oo nga naman. Bida-bida siguro yung mga estudyante sa class na yan. Ano? Tsaka Pasko naman talaga, kailangan bonggahan. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.